Sa puso ng isang tahimik na barangay, natatagpuan ang isang palaisdaang matagal nang pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilyang mangingisda. Ngunit sa paglipas ng panahon, tumarami rin ang mga hamon. Hindi na ito ang palaisdaang kilala nila noon. Dahil sa pabago-bagong panahon, pagtaas ng temperatura, at hindi inaasahang pagbaha o tagtuyot, unti-unting naapektuhan ang kanilang huli, ang kalidad ng tubig, at ang kanilang mismong kabuhayan. Sa dokumentaryong ito, alamin natin kung paano ba ang pagbabago ng klima at kung paano rin ito baguhin ang takbo ng kanilang araw-araw na buhay. Paano ba nila ito kakaharapin? Magandang umaga. Andito tayo ngayon sa San Juan 1, Ternate, Cavite at andito tayo sa lugar na ito upang mamahayag sa isa sa mga palaisdaan na makikita sa barangay na ito. At sa araw na ito ay sasamahan ako ni Charles Kenneth. at ako si Charles Divo at ito ang Ensay Diary. Naandito tayo ngayon sa palaisdaan ni Nanay Emmy at Larry. Ito ay inaalagaan nila dahil ito ay ang nagmamay-ari nito ay nasa States. Ang alaga nila dito sa mga palaisdaan na ito ay mga dalag at tilapia at kung papalarin at magkaroon ng malaking tubig ay mag-aalaga sila dito ng bangus. Magandang umaga po. Ano pong pangalan po natin? Ate Emmy. Emmy po. Tatanong ko lang po, ano pong mga inaalagaan po dito sa palaisdaan na ito? Meron kami diyang, hindi lahat ha, Apo. kasi wala pa kaming ano dyan. Ang nandyan pa lang, dalag at saka talapia. Dalag po at tilapia. Wala pa kaming alpas dyan. Pero mga ano na po yun, natural lang po na nakapasok dito sa Mm-mm. palaisdaan. Natural lang siya. Tapos yung pong about sa mga pag-aano niyo po dito, ito po ba may pumapasok na tubig? Wala. Sa ulan lang po siya Ulan lang siya. Opo. Tapos, Kumbaga, pag halimbawa, nabagyo yan. Yung tubig na galing sa dagat minsan, pagka talagang malaki yun, napasok na konti. Pag bagyong-bagyo, yung bahang-baha, yan. Meron. tapos yung Pero sa ngayon, po sa mga ano, dito po sa pag-aano niyo po, may mga cases po ba na ilang beses na po kayo nalulugi? Ulugi talaga. Opo. Wala talagang inaano dyan, lugi. Dahil sa nakaasa nga po sa Oo, ulan. nakaasa lang sa tubig ulan. Po sa proseso po ng pagpapalaki niya po dito ng isda, ano pong ginagawa po natin sa Ano lang siya, lumot lang. lumot lang po? Wala po kung pinapakain. Wala pa kaming pinapakain niya kasi wala pa namang laman. Okay po. Pag meron na siyang laman yan, meron kaming pakain. Pagdating naman po sa climate change, yung pong sa bigla pong nagbabago yung mga panahon sa biglang umiinit, tas pahaba ng pahaba po ang tag-init, tas tag-ulan. Wala nang tubig yan. Wala po Wala nang tubig. Talagang flat na siya. Walang tubig. Talagang lugig-lugi po. Oo, wala. Talagang makikita mo siya, patag na lahat siya. Bitak-bitak na yung Wala siyang tubig. Hindi kagaya ngayon, tag-ulan yan, may tubig siya. Dahil sa pagbabago-bago ng klima o climate change, hindi nagkakaroon ng maayos na paglaki ang mga isda at nagiging dahilan pa ng pagkamatay ng mga ito. Dahilan ng hindi maayos na pagkahuli nila Aling Emmy at ang pagkalugi nila. Alam naman po natin na nalulugi na nga po itong negosyo po ito. Pero sa isip niyo po, bakit naisip niyo pong pagpatuloy pa rin pong pangalagaan ito pala isda? Hindi naman sa amin yan eh. Kumbaga pinahiram lang sa amin nung nasa state ng may-ari. Opo. Pinagkaloob lang sa amin na ipihiram. Di nagawa namin ng paraan kung paano magkakapera dyan. Kung halimbawa, aalagaan namin dahil pinahiram lang sa amin. Kung merong mabibili na kung may pera, may bibili namin. Hanggang sa lumaki ang binhi, baka sakali, kumigit pa. Pero sa ngayon, wala pa. Gano'n nakatagal po kayo na gaano dito? 2018. Kami. 2018. Kung mabibigyan po kayo ng chance, ipapamana niyo po ba ito sa mga susunod na henerasyon? Hindi sa amin yan. Hindi namin magpapamana yan kasi hindi sa amin yan. Kumbaga pinahiram lang sa amin.
pinagkaloob sa amin, ipinagkatiwala, kaya inaalagaan namin. Pero hindi yan sa amin. Sa pagdating naman po sa mga tinutulong po ng gobyerno sa inyo, may nagbibigay po ba dito sa inyo ng subsidy kapag nalulugi po ang palaisdaan? Eh, may magbibigay naman mga, yan halimbawa, mga binhi-binhi. Nabigyan kami ng nakaraan binhi. Hindi lang masyadong nabuhay. Kasi wala nga ano eh, kukunti lang ang tubig. Kumbaga hindi makalaki yung bangos. Pero pag sa mga ano po, mga relief goods po, Meron. Nabibigyan din kami kahit pa paano. Kasi kasapi naman sa fisher po ko. kapag dating naman po sa mga halimbawa po, baha, kagaya nun, mas makukonsider nyo po ba as perwisyo yung baha or hindi po? Eh, masasabi natin hindi, masasabing perwisyo. Kasi nakikinabang din naman kami pagkabaha. Oh, kaya pares lang. Oh. Kung nagkaroon po ng magandang ani, ano po ang mga average na kinikita nyo po? Okay lang, hindi sapat. Yung ano lang, makaagdun lang sa pang-araw-araw. Hindi po mga umaabot ng mga 10,000, hindi pa po, no? Hindi pa po. Tapos yung kapag naibebenta nyo po, magkano po binibili sa inyo? Mura po ba sa tingin nyo or sakto lang? Sakto lang, mga kumbaga ang hipon ay 450, ay 400. Kapag nag-harvest po ba kayo rin po ang nagbebenta or binabagsak nyo po sa palengke? Ako na rin nagbibenta. Kayo na rin po mismo ang nagbebenta. Ako na. Kasi konti din lang naman mahuhuli ka. Kumbaga mga 10 kilo lang, 15 o ako na lang. Yung online ko na lang. Kapag nagkakaroon naman po ng tubig at meron po kang alang isda, paano nyo po pinapangalagaan? Kumbaga halimbawa sa may mga lumot naman siya. Lumot. Tatanggalin lang po yung mga damo-damo gano'n. Oo, yun, ganyan, malinis na. Pwede na siyang alpasan kung may magbebenta ng halimbawa bangos o kaya hipon. Alpasan namin pagka may pambili. Sa sakit po ng isda, may nangyari na po ba ditong kaso na nagkaroon po ng sakit yung mga isda? Singaw, yun pag sinisingawan. Namamatay siya. Singaw yan pagka tag-init. Init ulan, sisingawan niya pa. Pagbabago-bago po siya. Oo, sisingawan niya yung palaisda. Marami naman ganito din sa mga palaisda niya. Sinisingawan. Sa pananaw niyo po, sa sarili niyo pong opinion, sa tingin niyo po, sa patuloy na pagbabago po ng panahon ngayon sa mundo, kagaya po nung nangyari po sa atin, sobrang init, tas pahaba po ng pahaba ang tag-ulan at tag-init. Sa tingin niyo po, paano maaapektahan po nito yung patuloy na pagpuproduce niyo po ng isda dito sa Pag palaisdaan? humaba ang tag-init, talagang malulugi kami dahil dyan walang papasok ng tubig. Wala naman kasing dadaanan dyan ng tubig. Dahil sarado na lahat. Wala na. Talagang luging-lugi na kami. Pagdating po sa, may papayo niyo po sa mga kapwa niyo pong nagpapalaisdaan, ano po mapapayo niyo po sa kanila na gagawin po nilang pag-a-adjust kagaya po sa paghaba po ng tag-init? Hindi ko rin alam kung may papayo ko sa kanila dahil pare-paras naman kami. Talagang hindi na makakapag-adjust. Talagang adjust na. Oo. Talaga pong. Oo, wala na makukuha dyan pagka ganyan. Marami na rin po nalulugi sa lugar na to. Lugi na. Lahat na halos ng palaisdaan dyan, lugi na eh. Wala na mga dahil wala nga tapasok ng tubig. Kundi sa ulan lang talaga. Nakasa. So ito pong nakikita natin ngayon ay isang nursery pond kung saan pinapalaki ang mga binhing isda. Ayan, papakita po natin sila. So, ang nangyayari dito, after nilang palakihin yung mga isda dito, nililipat na po sila sa main pond. Ito po yung main pond. Makikita niyo. Ito, kasama ko si Mr. Jazz Dibo ngayon. Papakita namin kung paano linisin ang nursery pond na to. Ito po yung mga damo, which is indicating na madami pa ang nursery at di pa pwede gamitin. Hindi pwede magpalaki ng mga binhing isda dito na may mga damo dahil pwede itong tirahan ng mga palaka, which lulunukin nila yung mga maliliit na isda dahil hindi pa nila kaya protektahan yung kanilang sarili. Tama. So bali dito ngayon, binubunot lang namin yung mga damo at tatapon sila dun sa dalampasigan upang walang titirhan yung mga alimango o palakang pwedeng kumain sa mga isda nandito sa nursery. Dito sa main pond na to, makikita yung mga mas malalaking isda na nanggaling doon sa ating nursery pond. Kasalukuyan na walang laman na mga
malalaking isda itong pond na to dahil kaiipon lang ng tubig galing sa mga recent na pag-ulan. Kasalukuyang laman ng palaisdaan na ito ay mga dalag at mga malalaking binhi ng tilapia. Pero dati daw ay nag-aalaga sila dito ng bangus at ng mga hipon na kanilang binibenta sa mga palengke dito sa Ternate. Napakalinis ng tubig dito. At sadyang mas malaki siya sa nursery pond. Kung makikita na sana natin ay meron na mas malalaking mga piraso ng isda dito, pero nandun sila sa mga kalagitnaan dahil siguro ay hindi sila masyadong lumalapit dito para hindi sila makain ng ibon sa mabababaw. Ito yung halimbawa ng mga halamang tubig na kinakain ng mga tilapia at dalag dito sa pond na ito. Pero sa kasalukuyan ay maliliit pa itong mga ito dahil sa recently sobrang init at natuyo itong palaisdaan na to na to the point na matay lahat ng mga aquatic plants. At ito, kagaya nito ay mga bagong binhi na to na nilagay ni Tatay Larry. Kung makikita ninyo dito sa likod ko, isa rin sa mga palaisdaan dito sa lugar na ito. Isa ito sa mga nabanggit ni Nanay Emmy na lubos na apektado dahil sa mahabang tag-init at lalong painit na temperatura ng ating mundo. Isa rin sila sa mga kasalukuyang nalulugi dahil hindi sila makapagpalaki na malalaking isda dahil wala silang makuhang malalakas na ulan upang punan ng kanilang palaisdaan. Kung makikita nyo dito naman sa likod ko ay ang isa sa mga maliliit na streams na inaasahan nila Nanay Emmy at Tatay Larry na mag-feed sa kanilang palaisdaan upang magkatubig ito kapag ito ay umapaw. Mapapansin nyo sobrang liit nga lang talaga at kapag nagkaroon ng mahabang tag-init kagaya na nangyari sa atin ay talagang matutuyo ito kasama na ang palaisdaan at talagang malulugi kung sino mang nakaasa dito sa streams na ito. Manong intagitaan man, kinapintas di kabakiran, nais istoryaan ti kaapuan. Ay ading ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi ken itatan.